Ayon sa report, magpapadala ang Germany ng dalawang warship. Ito ay ang German frigate at combat supply ship. Magsisimulang maglayag ngayong linggo at patungo na ito sa Indo-Pacific region para magbigay ng suporta sa mga kalyado nitong bansa na humaharap sa napaka-agresibong China sa rehiyon. Grabe. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 3 taon na muling magpapadala ang Germany ng warship sa naturang karagatan. Ayan mga utol, no? Kaya ako nasabi, no, na tayo'y nasa upper hand na. Kasi parami na po ng parami ang mga bansang kumukundi na sa ginagawa ng China dito sa Indo-Pacific o particular dito sa West Philippine Sea. So hindi yun mapapayagan. Itong mga bansang ito, kagaya ng Germany, ay membro to ng NATO. Okay? So talagang iba yung tie-up nila with United States of America and tayo may mutual defense treaty with the US. So sa dami ng mga bansang kumukundi na at sa China at kumakampi sa pinaglalaban natin ng Pilipinas dito sa pangaagaw ng teritoryo ng China, talagang hindi mo pwedeng alisin na talagang tayo nasa upper hand. So hindi, palagay ko, pwedeng namang mali ako. Pero palagay ko hindi magtatangka itong China ng isang armed attack sa Pilipinas. Maari nilang gawin sa Taiwan, pero sa Pilipinas, 'di ba? Pero sana nga, palagi naman nating sinasabi, sana wag mauwi sa gera itong ginagawa ng China kasi sila lang naman talaga ang kailangan mag-back down. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Actually, sinabi ko na to mga utol sa isang topic natin, kung natatandaan nyo pa, na sinabi ko, yung issue natin sa China, sa West Philippine Sea, kung akala ninyo tayo yung nalulugi, pakiramdam ko o teorya ko, tayo na yung nasa upper hand mga utol. Okay, kung bakit ko ito nasabi? Kasi habang ginagawa ng China yung mga pambubuli na yan, hindi naman sila makaatake o kung ano pa man. Lagi lamang silang gano'n, no? Nagpapakita lamang ng mga kung ano-ano. Pero sa kabila nun, dumadami ang nagkakasimpatya sa Pilipinas to the point na kumakampi na talaga sila sa atin. So sa madalit sabi, palugi ng palugi yung diskarte nitong China. Kaya nasabi kong tayo na yung nasa upper hand ng usaping ito. At eto na naman mga utol kung bakit, no? German warship papasukin ang Chinese claimed waters. European aircraft carrier ipapadala sa Pasifiko. Dahil na rin yan sa tensyon na nangyayari dito. Isipin nyo pati mga European countries nakekealam na. Gusto na makialam dahil hindi na mapigilan tong China. So yun yung pinakaambag nila. Mamaya i-check, ika-counter-check natin ang legitimacy nitong nasabing featured video. Ito'y mula kay Lakbay Karunungan. Paki-subscribe siya. Paki-like na rin yung video. Game na. Aircraft carriers inaasahang magsisidatingan sa Indo-Pacific region dahil sa banta ng mga agresibong ginagawa ng China sa rehiyon. Exactly. German warship papasok sa Chinese claimed waters ng South China Sea at posible ding pasukin ang Taiwan Strait. German frigate inaasahang makakaharap ang mga Chinese vessels sa disputed waters. China may gagawin kaya sa mga German warship o manonood na lang kagaya ng ginawa nila nang pasukin sila ng US warship. Kung maalala ninyo mga utol, no, naglakbay itong mga US Navy warship sa Taiwan Strait. Okay? So wala naman nagawa ang China kundi manood sa pagdaan ng US Navy sa kanilang sinasabing teritoryo. 'Di ba? Kung talagang palaban sila haharangin nila kagaya ng ginagawa nila dito sa atin sa Pilipinas, pero hindi, namimili lamang sila ng kanilang kaya. Ang NATO gustong mas palawakin pa ang alyansa sa kabilang kontinente ng mundo. Ang mga bagay na ito ang ating pag-uusapan sa video na ito. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga karunungan na ating pagsasaluhan. Pa-subscribe mga utol, huwag nyo rin kalilimutang paki-like na rin ang video, okay? Inaasahang magsisidatingan mga kalakbay
ang mga aircraft carriers at mga warships ng European countries sa Indo-Pacific region na dadaan din sa South China Sea bilang suporta nila sa mga kaalyado nilang bansa na sinasagasaan ng China sa agresibong ginagawa nito sa rehiyon. Isa pang alay ng Pilipinas na Germany, mga kalakbay, ang inaasahang papasok din sa Chinese clave waters ng South China Sea at maaari din itong pumasok sa Taiwan Strait na kung saan inaangkin din ito ng China. Ayon sa report, magpapadala ang Germany ng 2 warship. Ito ay ang German frigate at combat supply ship. Magsisimulang maglayag ngayong linggo at patungo ito sa Indo-Pacific region para magbigay ng suporta sa mga kaalyado nitong bansa na humaharap sa napaka-agresibong China sa rehiyon. Grabe. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 3 taon na muling magpapadala ang Germany ng warship sa naturang karagatan. Ayan mga utol, no? Kaya ako nasabi, no, na tayo'y nasa upper hand na. Kasi parami na po ng parami ang mga bansang kumukundi na sa ginagawa ng China dito sa Indo-Pacific o particular dito sa West Philippine Sea. So hindi yun mapapayagan. Itong mga bansang ito, kagaya ng Germany, ay membro to ng NATO. Okay? So talagang iba yung tie-up nila with United States of America and tayo may mutual defense treaty with the US. So sa dami ng mga bansang kumukundi na at sa China at kumakampi sa pinaglalaban natin ng Pilipinas dito sa pangaagaw ng teritoryo ng China, talagang hindi mo pwedeng alisin na talagang tayo nasa upper hand. So hinding-hindi, palagay ko, pwedeng namang mali ako. Pero palagay ko hindi magtatangka itong China ng isang armed attack sa Pilipinas. Maari nilang gawin sa Taiwan, pero sa Pilipinas, 'di ba? Pero sana nga, palagi naman nating sinasabi, sana wag mauwi sa gera itong ginagawa ng China kasi sila lang naman talaga ang kailangan mag-back down. Kailangan nilang mag-back off sa kanilang ginagawa para matigil to. Maling-mali yung sinasabi nila na kasalanan ito ng mga Western countries as kasalanan to ng Pilipinas. Hindi po. Kasalanan to ng China kung bakit may tensyon na ganyan. Okay? Malinaw na malinaw yan. Tuloy na muna natin. Mamaya titingnan natin yung legitimacy ng featured video natin. Okay? Ayon sa ulat na ating nakalap, mga kalakbay, ang German warship ay lalahok sa US-led Rim of the Pacific o RIMPAC, ang RIMPAC. pinakamalaking maritime exercise sa buong mundo na magsisimula sa Hawaii, kasama ng Germany sa show of force sa mga military power allies na US, Japan, India, Canada at France. Ito, mga kalakbay, ay pagpapakita ng kahandaan ng mga pwersa ng bawat bansa kung umugong ang gulo sa Indo-Pacific region. Okay mga utol, etong sinasabing RIMPAC o yung RIMPAC exercise ay ibig sabihin ay Rim of the Pacific. Ito po ay every 2 years ginagawa. Ito po yung naval exercises ng maraming bansa. Ngayon ang lalahok, kung hindi ako nagkakamali, ang lalahok po dito sa sinasabing RIMPAC ay 26 countries. Okay, ganun kadami. Naval exercise to at iba pa. At lalahukan, kasama po ang Pilipinas dito. And to check tong legitimacy ng ating featured video, ayan mga utol, mula to sa Reuters. Germany sends 2 warships to Indo-Pacific amid China and Taiwan tension. So hindi na natin babasahin para hindi tayo pero totoo na ang Germany sent 2 ships to the Indo-Pacific region on Tuesday to bid in a bid to strengthen its military presence in the region amid rising tension between China and Taiwan and over the disputed South China Sea. Okay, mga utol, mamaya titingnan natin yung isa pang topic natin. Okay, yung European aircrafts. Inaasahan naman, mga kalakbay, na magsisidatingan din ang mga aircraft carriers mula sa France at Italy. Ang France ay may planong ipadala ang kanilang nuclear-powered aircraft carrier, Charles de Gaulle. Grabe. Habang ang Italy naman ay papadala ang kanilang aircraft carrier din, kasama ang mga F-35 stealth multi-role combat aircraft para sa Rim of the Pacific. Grabe, no, mga utol, no?
O ayan, titingnan na natin yung report tungkol dito. Para hindi tayo humaba ng husto. Teka lang. Ayan o. European naval deployments in the Indo-Pacific. Why are they there? Okay, bakit nga ba? Ayan o, grabe no. Bakit nga ba? So, teka lang ha. Tingnan natin kung bakit sila ipapadala. Pero one thing's for sure, para na rin ipakita yung kanilang suporta dito sa nangyayaring tensyon sa Indo-Pacific at dahil na rin sa gaganaping RIMPAC o, di ba? O, ayan na. This year, the Italian Navy plans to deploy the, hindi ko kaya basahin, Cavour aircraft carrier to the Indo-Pacific. The carrier will be likely supported with 2 escorts along with the replenishment oiler. The German Navy, meanwhile, plans to deploy the Baden, hindi ko mabasa, a frigate supported by oiler. Okay? Both of these deployments are likely to involve in participation in RIMPAC 2024 biennial and a very large maritime exercise hosted by the United States Navy from Hawaii. So napakarami po ng a-attend nito. So tinatayang 26 countries ang a-attend nitong o magpa-participate doon sa sinasabing RIMPAC 2024 o Rim of the Pacific exercise. Ito po ay isang exercise ng naval forces ng iba't ibang bansa. Yan po yung malinaw na malinaw. And syempre, sa kagustuhan din ng European Union na mapanatili ang kaayusan at ang freedom of navigation dito sa Indo-Pacific. Yan po ay tugon sa nangyayaring tension sa China at sa South China Sea. Okay? So yung kabuuan na ang kanilang tinitingnan. So yun po yung dahilan. Wala na talaga itong magagawa mga Tsekwa na to. Dahil nga sa mas tumitinding agresibong pinapakita ng China mula sa pambobomba ng tubig sa mga bansang nakapalibot sa kanila, kagaya ng Pilipinas, ang pagpapakawalan ng flare sa ibabaw ng helicopter ng Australia at iba pang mga insidente ng panghaharas nila kapag pinasok ang teritoryong inaangkin nila. Ang mga European countries ay mas nababahala sa sitwasyon at ayon sa mga military expert na kailangan na talaga ng European power na umaksyon para dito. Oo nga, para mapigilan na to mga utol. At it's time. Palagay ko naman pwede na matauhan itong China. Alangan naman bumangga sila o sila magkakampi na yan. Alangan naman bumangga yung buong yan sa kabuuan ng mga bansa sa mundo. Talagang alam rin nila mangyayari pero talagang lahat naman tayo madadamay. Buong mundo madadamay at lahat tayo mahihirapan. Magkukulaps ang ekonomiya. Kaya yan po yung pinipilit pigilan na mangyayari ng maraming bansa. Okay? So pero baka dumating yung punto na hindi na kayang pigilan dahil ubod ng kulit nitong China. Kaya nga pinakamagandang gagawin talaga nitong China, mag-back down. Anyway mga utol, kailangan ko ang inyong opinion. Pa-comment na lang. Hanggang doon lang muna. Maraming salamat sa iyo, Lakbay Karunungan. Maraming salamat sa inyo muli. Ako Stargate Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Okay, nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Kaya mag-iingat, keep safe, God bless. Saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat.